Breaking news, hala na siyak lahat. PBBM nagsalita, umami na sa media, VP Sara di makapaniwala. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal at syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tinanong po si PBBM. Ayun! Ng mga Syempre bago natin simulan ng videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon. Walang iba kundi kay Sir Badong Arateles. Syempre bibigyan natin ng reaksyon at suportahan nyo rin sana ang YouTube channel ni Sir Badong Arateles. Kutuloy natin. mga reporter natin tungkol po sa ano masasabi niya, hindi raw sila magkaibigan ni BP Sara, sabi ni BP Sara. Paalala lang natin kung ano yung sinabi ni BP Sara. Ito yung sinabi ni BP Sara eh. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Nagkausap lang kami during campaign. At dahil sa trabaho noon, ba't ngayon di na kami nag-uusap? Ano po ang mali dyan? Ibig sabihin, magkaibigan na sila before ng election o before ng kampanya? Okay. So kasi ang kaibigan niya talaga, inamin ni VP Sara na ang kaibigan niya si Aimee. 'Di ba? Si Sen Aimee talaga. Kumbaga si PBBM parang inilakad lang ni Senator Aimee na suportahan mo naman tong, 'di ba? Yung kandidatura ng kapatid ko, 'di ba? Walang vice president, kumbaga solong katawan para mas malakas, 'di ba? Samahan niyo naman, 'di ba? Parang mga ganun. Kasi siyempre naramdaman din nila eh. Ayaw na nilang maulit yung nangyari nung vice presidential, 'di ba? Vice presidential. Vice president. Parang pareho lang din yun. Na natalo si PBBM ni Lenny. Siyempre, Lenny pa rin yan kahit papaano. Nakita naman natin nung eleksyon, di ba? Pumalo din naman kahit papaano ang mga boto ni Lenny. Umakyat ng 15 million, 16 million. Kasi kung hindi sumama si VP Sara, talagang magdidikit si PBBM tsaka si Lenny talaga eh. Ng presidential, sigurado yan. O, kumbaga, para masigurado, mas mapatag natin, kailangan na natin si Duterte dito. Kasi yung bumoto kay FPRRD, kita nyo naman, 15 million, 16 million bumoto. 'Di ba? I-plus mo yung boto ni FPRRD, i-plus mo dun sa magiging boto ni PBBM. Magiging 30 million yun. O, 'di ba? Kaya ako, di ako makapaniwala na yung mga anong nagpanalo kay Sara Duterte. Weh. Di ako naniniwala. Siyempre, mga supporter ng mga Duterte, supporter ng mga loyalist, is nagsama-sama yan. Kaya lalong lumaki, umabot ng 30 million. Sabi po ni PBBM, alam nyo, wala sa realidad si PBBM. Hindi talaga kayo magkaibigan ni BP Sara. Mamaya paliwanag natin. Tinanong po siya, ano po masasabi nyo, hindi raw kayo kaibigan ni BP Sara? I'm a little dismayed to hear that she doesn't, that we are... Yan ang maganda kay Sir Badong, ginagaya pati boses eh. Friends, I always thought that we were, but maybe I was deceived. I was deceived. I'm a little dismayed. Siya pa nadismaya. Nadismaya si Pangulo. Kasi sinabihan siya, hindi sila magkaibigan. Alam niyo po kasi, sila importante sa kanila yan. Yung, alam niyo yun, yung projection lang eh. Ito kasing Pangulo natin, panay project lang. Tignan niyo, hina-highlight lang yung mga magandang ekonomiya. Pucha, sabi nga ng isang ekonomista, ngayon lang ako nakakita. Na 95% daw, walang 95% ang employment. Ibig sabihin, halos lahat ng tao sa Pilipinas may trabaho. Tapos 1.9 lang ang inflation. Ibig sabihin, mababa ang presyo ng mga bilihin. Pero bakit marami yung naghihirap, nagsasabing mahirap sila? Mahirap i-reconcile. Pero teka lang, may i-correct tuloy. May papaliwanag ako doon sa sinabi ni PBBM na buong akala ko magkaibigan kami. Parang ako, nadismaya ako sa sinabi ni Sara Duterte na hindi kami magkaibigan. Parang ganun. PBBM huwag kang magagalit sa akin. Siyempre ako'y nagbibigay lamang ng komento. Alam nyo, sir, ayan, mas maganda, nasa picture kayo. Alam nyo, Mr. President,
hindi natin masisisi si VP Sara kung bakit nakapagsalita siya ng ganun. Hindi natin siya masisisi at hindi mo siya masisisi kung bakit siya nagsalita ng ganun. Walang tunay na kaibigan ang nang iiwan sa ere. 'Di ba? Kung siya'y itinuturing mong kaibigan, 'di ba? Sinasabi mo kasi magkaibigan kami. Nung magkaibigan kami, bakit mo siya pinabayaan? 'Di ba? Kung ikaw ay tunay na kaibigan, dapat siya'y pinoprotektahan mo. Hindi lang kasi basta-basta naging kaibigan si VP Sara sa inyo. Hindi lang basta-basta naging kaibigan ang mga Duterte sa inyo. Kundi malaki ang itinulong nila sa inyo. Tatanungin ko po kayo, Mr. President, ang mga dilawan po ba ay malaki ang naitulong sa inyo nung mga panahon na halos itinataboy kayo ng mga tao, na halos ayaw kayo paniwalaan ng mga tao? Nakatulong po ba sa inyo na yung mga yan na dumidikit sa inyo ngayon, natulungan po ba kayo para mabigyan ng magandang himlayan dito sa Pilipinas ang inyong ama? Di ba wala silang naitulong sa inyo? Hanggang sa huling sandali na magkakasama kayo ni VP Sara, meron siyang malaking naitulong sa iyo. Naitulong niya sa iyo ng mga Duterte ang suporta. Kaya lalo kang nanalo. Kaya lalo kayong umangat. At ang iyong ama, sino ang nagpalibing? Kahit marami ang kumukontra, maaaring maraming kumustyon sa lubungin ni Tatay Digong lahat yan. Pero ginawa pa rin ni Tatay Digong na bigyang respeto ang inyong ama at mapalibing dito sa Pilipinas, na yun din naman ang gustong-gusto nyong mangyari. Marami pong administrasyon, maraming presidente ang dumaan, pero walang naglakas loob na gumawa ng ginawa ni Tatay Digong para po sa inyo. Malaki po ang nagawa ng mga Duterte para po sa inyo. Doon pa lang po ay pinakita na nila ang pakikipagkaibigan nila sa inyo. At ang pagbibigay ng suporta ni VP Sara nung eleksyon, ipinakita niya na hindi lang niya kaibigan si Amy. 'Di ba? Kundi tinuturing ka na rin niyang kaibigan. Pinahalagahan niya 'yon. Sinuportahan niya kayo. 'Di ba? Kaso eto, nung nanalo na kayo, parang nawala na. Mas pinakinggan mo yung panig ng mga alitap-tap kaysa yung panig ni Sara Duterte. Nung naipit si VP Sara sa hot seat, halos lahat, dinudumog na siya, binibira na siya, tinitira na siya, nakagagawan ni Hey! Oh! Wala po kayong ginagawa, sir. 'Di ba? Kasi kung tunay mo siyang kaibigan, dapat meron po kayong ginawa. Kayang-kaya niyo hupahintuin 'yan. Kayang-kaya niyo silang pigilan. Kayang-kaya niyong ayusin 'yan. Lalong-lalo na si Hey! Oh! Kayang-kaya niyo pong gawa ng paraan 'yun. Presidente po kayo. Ano ba naman ang power ng speaker sa president? President pa rin po kayo, mas mataas pa rin po kayo. Kayo nga lang nagluluklok sa kanya. Diba? Imposible naman na walang makinig sa inyo. Isang salita nyo lang, lahat yan susunod. Diba? Pero bakit nyo pinabayaan si VP Sara? Eto, bahala kayo dyan. Palaagaw na yan. Tapos na yung mission sa akin yan. Tirahin nyo. Magnanakaw ba? Kurap ba yan? Magdakan nyo. Diba? Parang ang nangyari kasi, magkasama kayo sa isang lugar. Naglalakad kayong dalawa. Tapos meron kayong kaaway. Yung mga kaaway nyo, nakita nyo, bubugbugin kayo. Ginawa mo, tumakbo ka si VP Sara, iniwan mo. Bugbugin nyo na yan! Diba? Bayaan mo lang. Ayaw mo na mabugbog yan. Kasi ako mabugbog. Diba parang ganun yung nangyari? Kung masakit po sa inyo ang naging deny, nung nag-deny si VP Sara, mas masakit kay VP Sara at sa mga Duterte ang nagawa niyo po sa kanila. Paano po nila kayo ituturing na kaibigan kung sila simulat sa pool ay hindi niyo po sila tinuring na kaibigan? Kaya hindi po natin masisisi si VP Sara kung bakit po siya nakapagsalita ng ganun. Yun lang po, Mr. President. I adjourn. Abay. Mahirap i-reconcile yung mga datos na galing dito sa administrasyon na to
Kaya siya nasasaktan nung sinabihan siya na hindi ko yan kaibigan. Hindi ko yan kaibigan, hindi kami magkaibigan. Kasi sa kanya, mas mahalaga yung projection kaysa sa mga tunay na nagagawa. Makapag-project. Kaya anong ginagawa sa Southeast Asia ngayon? Project ng project. Tutulan natin ang ginagawa ng China. Sa isip siguro, ano ba ginagawa sa amin? Sa'yo lang may ginagawa, di ikaw tumutol. Kaibigan namin yun. Binigyan kami ng mga high-speed train. Ikaw lang hindi binigyan ng train eh. Sasama mo pa kami dyan. Dahil po, kaya nasasaktan siya sa nasabihan na hindi siya kaibigan. Ang pinakamalupit na sinabi ni PBBM, I was deceived. Maybe I was deceived. Ako po ay maaaring nabudol. Nabudol pa. Siya ba yung budol? Sir President naman. So naman, di ba? Kayo naman po kasi yung lumapit sa kanya, hindi naman siya yung lumapit sa kanya. Parang si Willie no? Gusto ni Willie sa kanya lumalapit eh. Hindi ako nalapitan ng PDP. Kaya bala sila sa buhay nila. Babaliktad ako sa kanila. Di ba? Di ba? Kayo po yung lumapit kay VP Sara. Hindi naman po si VP Sara yung nag-ano. Lumapit kayo, tatakbo ko, tulungan niyo ako. Di ba? Ayaw nga ni VP Sara. Gusto niya, tapusin niya yung term niya sa Davao eh. Kinulit-kulit niyo lang. Parang alayo naman nung nabudol doon. Para kayong agency. Halimbawa, ikaw yung agency, PBBM. Tapos si VP Sara yung yung nag-a-apply sa agency, alis siya ibang bansa. Naghahanap siya ng agency na mapapasukan niya na pwede siya mag-apply para makapunta sa ibang bansa. Ikaw nandudong ka sa dito sa agency namin. Dito sa agency namin, bukas makakaalis ka na. Processing fee ka, processing fee, tapos ayusin natin ngayon. Bukas ng umaga, bumalik ka dito. Lilipad ka na sa ibang bansa. Tapos pagbalik ni VP Sara, illegal recruiter pala. Diba? Parang ganun yun. Kayo po yung nag-aya sa kanya, hindi siya yung nag-aya sa inyo. Kaya yung budol na salita medyo Mr. President, huwag kang magagalit sa akin, ha? Diba? Ikaw, nagsasalita lang ako dito, binibigyan lang natin ng paliwanag lahat yung mga nangyayari. Baka mamaya, syempre, magising ka, mamulat ka sa katotohanan, ay, mali pala yung ginagawa ko. Syempre, kung ikaw ay may pagkakamaling nagagawa, hindi naman masamang magsisi. Diba? Mas bibilib pa nga sa iyo yung mga tao. May kaso nga lang kung diba? Pa siya. Siya pa yung nabudol ni BP Sara. Baliktad. Ayan, words lang yan friends. Ang tunay pong kaibigan, no? Hindi po yan nag-iiwanan. Tama. Yun yung kaya sinabi ko konti lang kanina. kaibigan ko Ako, dati, madami akong kaibigan. Nung hindi na ako manginginom, saka sila nawala. Joke lang. Yung mga tunay kong kaibigan, talagang wala kaming iwanan Kaibigan mo si BP Sara, talaga? Hindi mo nararamdaman yung ginagawa ng pinsan mo? Ayun nga Yung sinasabi ko kanina Kung kaibigan mo si VP Sara, kung sa isip mo, puso't isip mo, kaibigan mo siya, hindi mo siya iiwan. 'Di ba? Alam mong yung confidential fund na ikaw ang nagbigay kay VP Sara, 'di ba? Na yun ang ginagamit kay VP Sara ang panlaban ngayon. 'Di ba dapat dinipensahan mo yun? Nagsalita ka. O kaya, kung si ginaganyan si VP Sara, pwede mong swetuhin yung pinsan mo. Pwede mo sabihin sa kanya, Hoy, Chuchu! Halika rito, lumapit ka. Ikaw, di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo nga yan. Kaibigan natin yan. Huwag mong kakagatin. Ba't kinakagat mo? Di ba? Pwede namang ganun. Mapagsabihan siya. Siyempre, pag napagsabihan mo siya, titigil yan. Gaganon yan. Joke! Napasaya lang natin. Di ba? May kapangyarihan ka para swetohin lahat ng mga gaganyan sa kaibigan mo. Kung ang kaibigan mo, alam mong matama ang ginagawa At alam ko naman sa sarili mo na tama yung ginagawa nila.
na wala namang ginagawa ang mga Duterte hindi maganda. Ginagampanan naman ni Sara Duterte ang kanyang trabaho bilang Vice President. Hindi kanya kinakalaban. 'Di ba? Kung ano yung ibigay mong posisyon sa kanya, sa DepEd, tinanggap niya kahit hindi lubos ang kaalaman niya ron sa DepEd. Pero ang gusto talaga ni VP Sara, iba pero hindi niya na pinaglaban sa iyo yun. Kasi ito yung gusto mong trabaho ko, di ito. Hindi siya namimili ng trabaho sa iyo. 'Di ba? Kahit kailan wala ka naririnig sa kanyang hindi maganda. Tinuturing kanya kasing kaibigan. 'Di ba? Maganda naman ang pag kayo may mga ano ba 'yon, yung parang may programa sila na magkasamang Vice President at President, hindi siya dumadaan nga sa harap mo. Talagang umiikot pa si VP Sara sa likod, nagbibigay sa iyo ng respeto. 'Di ba? Na syempre ayokong daan-daanan lang ang presidente, parang ganun 'yun eh. 'Di ba? Ang laki ng respeto sa iyo ni VP Sara. Na 'yun ang nawala ngayon dahil mas nakinig ka sa mga alitap-tap na nakaikot sa iyo. 'Di ba? Kahit nga ang taong bayan, 'di ba, nagagalit sa iyo, naiinis sa iyo, kaya nga lahat ng ginagawa ng mga alitap-tap, sa iyo lahat tumakbo. Sa iyo lahat tumalbog. Tsaka ang misis mo kay BP Sara, yung mga deklarasyon nila, hindi mo alam yung nagaganap sa Kongreso? Hindi mo alam kung paano winawalang hiya ng mga congressman si BP Sara? Presidente ka kaibigan mo yun, no? Kahit Yes. ako, kaibigan mo, itatakwil din kita. Oo. Kasi parang binenta mo na siya eh. 'Di ba? Imposible namang hindi mo nababalitaan 'yun. 'Di ba? Na ginaganyan si VP Sara para sabihin mo, tulog ako eh. Pagkagising ko, ginaganyan na pala siya. O nasan ba si VP Sara ngayon? Nasa Congress o binabanatan? O bayaan mo siya. Si Hey, tsaka si VP Sara. Medyo tuwan-tuwa pa si Hey. Alam mo ba kung saan nagsimula yan, Mr. President? Yung mga ginagawa sa kanya, kung kailan nagsimula, saan? Nung humingi siya ng budget mo. Humingi siya ng pang-confidential fund at nagbigay ka naman. Nung binigyan mo siya, nirelease nyo ng late, 11 days ginastos, pinagtanggol mo ba? Oo. Hinayaan mo lang yung mga congressman. Hindi mo pinaliwanag, no? Kung bakit 11 days mo inirelease, ganito, kung bakit 11 days. Hindi mo pinaliwanag. Sana pinaliwanag mo kahit papaano. Wag niyong ganyanin si Sara Duterte, no? Ganto, ganyan, ganyan. Kung paano kanya na pinaglaban, sana ipinakita mo rin kung paano mo siya ipaglaban. 'Di ba? Hindi yung parang naiwan siya sa ere. Natural sasama loob niyan sa iyo. 'Di ba? Ilang beses mo na siyang iniwan sa ere, madami, hindi lang diyan sa nagsimula diyan sa confidential fund, napakarami pang binibintang sa kanila, maraming inaano sa kanila. 'Di ba? Halos pinabayaan mo lang sila. No? Halos yan ang pamilya na nakatulong talaga sa inyo. Wala nang iba. Meron pa ba? Si Hey, ho, hindi naman natin nakikita nun. Hindi ko nga kilala yan. Ngayon lang talaga nakita. Ngayon ko na nakilala, di ba? May napatunayan ba yung mga congressman na ninakaw niya? Wala. No, wala. Wala nga ebidensya. Nagsalita ka ba para sa kaibigan mo? Oo, kung ikaw medyo naniniwala ka doon sa sinasabi ng mga congressman dati, na may ganyan pala tong kaibigan ko, ganto. Pero yung binibintang sa kanya ay marites-marites lang at wala naman silang pinapakitang ebidensya. 'Di ba? Dapat doon pa lang iskumilos ka na. 'Di ba? Imbestiga kayo ng imbestiga, sitakay na sitakay Sara Duterte, wala naman kayong ebidensya. 'Di ba? Kayang-kaya mo silang swetohin eh. Mataas ka sa kanila, presidente. Mariosep, ang posibleng hindi sila sumunod sa iyo. Lalong-lalo na kung alam mong tama ang pinaglalaban mo at alam nila at alam mo sa sarili mo na tamang tao yung pinaglalaban mo. 'Di ba? Siyempre dyan, magiging kakampi mo, taong bayan. Sino lang ba yung mga yan? Konsutohin mo yung mga yan. Diba? 31 million ang bumoto sa'yo, napakalaki. Kaysa dyan. Ngayon, tignan mo sila ngayon, siga-sigaan. Parang mas malaki pa boto nila kay BP Sara eh. Kala mo, kung magsiasta, kala mo, mga 50 million ang bumoto. Hanggang ngayon, sinasabihan na kung ano-ano. Oo. Sinasabihan i-impeach ng mga congressman. Di ba? Yung isa hindi pa nananalo eh. Pag nanalo daw, siya i-impeach niya. Isa. Ang ganda ng agenda niya. No? Ganda ng agenda. Sa tingin niya, mananalo pa siya doon.
Yung act teachers, pag nanalo raw yung act teachers, i-impeach niya. Tapos sasabihin mo, kaibigan ka? Si Tatay Digong, hindi niya kaibigan si Leni Robredo. Pero may nagsisip-sip sa kanya na i-impeach si Leni Robredo. Ano sabi niya? Ba't niyo impeach yan? Eh, hinalal ng tao yan. Di ba? Doon pa lang. Magkalaban yan, ha? Pero hindi hinayaan ni Tatay Digong na makumbinsi siya ng ganun-ganun. May iisip siya eh. Di ba? Alam niya yan eh. Kung tinitira man siya ni Leni Robredo noong mga panahon na yun, karapatan ni Leni yun. Yung sinasabi nga ni Tatay Digong, karapatan mo yan, magsalita ka, may demokrasya tayo. Hindi kita pipigilan. Lahat na tumitira kay Tatay Digong, hindi niya pinipigilan. Malaya kayo magsalita. Di ba? Tapos sinabi niya nga, hinalal ng tao yan, tama. Wala kayong karapatan na ipatanggal o ipa-impeach ang taong pinagkatiwalaan ng taong bayan. 'Di ba? Tapos ang masama pa, ang mga nagpapa-impeach, yung mga hindi pa katiwa-tiwala. Okay lang sana kung yung taong bayan nagkaisa eh. 'Di ba? Buong Pilipinas gustong ipa-impeach si BP Sara, okay sana yung ganun eh. Kaso nga lang, sila-sila lang nagsasalita ng impeach na yan. Sila-sila lang naniniwala sa mga sarili nila, mga taong bayan, mga nakataas lang yung kilay, mga Para magsip-sip lang kay Pangulong Duterte, gustong impeach si Leni Robredo. Hindi niya kaibigan yun, ha? Hindi niya kaibigan. Parang pinagtanggol niya Pero pa. pinatigil niya yung nag-iisip na mag-impeach si BP Leni. Kahit ginagano si Tatay Digong, hindi niya ginantihan si Leni. Ikaw, kaibigan mo. Lahat na ng congressman, binato na lahat. No, Hindi lang nila kinaya. Grabe na ginawa kay BP Sara. Dahil pinagtulungan silang mag-isa. Pero lahat na ng masasakit na salita, sinabi na ng mga congressman mo. Oo. Kung iyo talaga yun. Kung hindi ka tau-tauhan dyan. Putya, si Angara, nakaharap ka pala, hindi sa'yo nag-request ng budget di ba? Kanina nag-request? Naroon ka pala nun Nag-request kay Martin. Sino ngayon ang mas tama? Parang lumalabas ka na presidente ngayon, si hey, 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 ho, ho, ho. Kaibigan. Hindi ka kaibigan. Pwedeng magkaibigan kayo, pero itinakwil ka na ni BP Sara. Dahil wala kang silbing kaibigan. Pucha, congressman lahat. Pinsan mo. Pinuno ng congress. Pinsan. Tigilan mo yan. Kaibigan ko yan. Huwag mong pirayin ng ganyan. Pwedeng gano'n. Sutuhin niya Ay, gano'n. sige, pinsan. Simple lang po yan. Presidente ka ng Pilipinas. Oo. Kaibigan mo. Binabanatan walang humpay ng pinangungunahan ng pinsan mo. Hindi mo mapagsabihan yung pinsan mo. Pinsan, masyado naman yata yung ginagawa nyo kay BP Sara. Kaibigan ko. Kumbaga titigil yan Pag sinuweto yan, titigil yan. Kaso wala ko. Kaya nga dinidiretso parang, okay lang naman Diba? Pero kung yan pagsasabihan mo, titigil yan. Ko yan. Pwede ba tigil-tigilan nyo na? Oo. Magtrabaho na lang kayo ng ano. Oo, di ba? Pwedeng ganun Narinig ba namin sa'yo yan? Ginawa mo ba yan? Hindi mo naman ginawa yan Anong klase kang kaibigan? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.